many of us, the Holy Spirit has breathed on us. Hallelujah. Daghan ka nato igsoon, gagiginhawaan na ta sa balang espiritu. Diba? Tinuod? But Jesus said, now I want you to go wait in Jerusalem until the promise of the Father, the Holy Spirit comes. Apan igsoon, dili dito ra kutob pagginhawa, dili kutob nga born again rata. Niingon si Jesus nga, hulat ka mo dito sa Jerusalem hangtod nga moabot ang saad sa amahan. So they received the Spirit, but they were not yet baptized in the Holy Spirit on the day of Pentecost. Amen. No, sumuto nga, ang ilang nadawat igsoon, nadawat nila si Holy Spirit, na born again sila pero wala pa sila na bautismuhan sa balang espiritu nga nahitabo ni adtong adlaw sa Pentecostes. So Jesus instructed them to go wait. So si Jesus gisugo sila nga mohulat. Remember Igsoon, Ay, Acts namdom chapter ato? 1, Acts chapter 2. Sa buhat 1 What ug 2 happened? unsay nahitabo? They were waiting. How long were they Nagulat waiting? sila pila ka adlaw? 10 days. Pulo ka adlaw. They waited together for 10 days. No, pulo ka adlaw silang gahulat. Dungan sila naghulat. See, it didn't happen overnight. No, subot pa sa butigsoon dili usa ka gabi ilang. Could you all wait in one place for 10 days? No, kaya nimo igsoon ingnon ka sa Ginoo, hulat lang ka diha, ayaw lihok. Pulo ka adlaw ka diha. I don't know if we could stand each other that No, long. basin gani nga kanang magkairitahan na ta nga. Nakatapad. Ha? But then what happened? No? Unsay nahitabo The igsoon? rushing wind, Piabot ang naghaguros the nga hangin. tongues of fire. Unya daw It dila was a nga kalayo. baptism. Ngo para sa ilang They bautismo. were immersed in the fire of the Holy Ghost. Hallelujah. Gitunlob sila igsoon, gihumol sila sa kalayo sa balang espiritu. And who was there? Kinsay na dito? Peter. Si Pedro. Peter Jesus didn't disqualify him because he denied him 3 times. No, buot pa No, sa butig. Buot pa sa butig so si Jesus wala niya gi-disqualify si Peter nga wala ningon si Jesus ay Pedro di na ko nimo bay kay mo kung gili mo di katulo. So look what happened to Peter. No, unsay nahitabo kang Pedro? The baptism of the Holy Spirit. He was immersed. Hallelujah. No, pagbautismo sa balang espiritu kang Pedro gitunlob siya, gihulom siya ba? He Sa was the balang first one espiritu. to speak up. Sa mo'y una nga nitindog og mibarog og misulti. Because they all went out under the power of the Holy Tungod Spirit. kay They went panggawas out sila. and they were speaking in tongues and they were speaking in languages. Everyone understood the language and they said, hey, those guys are just ignorant Galileans. How are they speaking in my language? Oh, imagine na igsoon, pulo kadlaw sila nagulat paggawas atong 120. Nang gawas sila sa upper room, nang litok sila mga pinulungan nga masabtan atong ubang mga tao dito nang dayon ingon to sila mga tawhan nga ignorante man na sila. Wa man naka-eskwela ngano makasulti sila sa akong pinulungan. And the people said, oh, they're just drunk Dayon ang mga tao nga nakadungog niingon nga ang mga hubog ni sila. at 9 in the morning. Alas 9 pa sa buntag hubog na. And Peter said, no, this is that. Hallelujah. Unya mibarog si Pedro ana sa mga igsoon, dili ni sila mga hubog. Apan kining inyo nakita mao ni ang giingon ni propeta Joel. He quoted 2:28, Joel 2:28 to them. This is that. Yang giingnan sila nga mao ni ang giingon ni Joel 2:28. Hallelujah. And Peter began to preach the word of God with boldness No, dayon. in the face of opposition Hallelujah. of the same people. They said, don't preach in that name. Don't preach. And these are the same ones who crucified Jesus. No, dayon pagtindog bitaw ni Pedro igsoon, itindog siya nga may kaisog tungod kay gibautismohan siya diha sa balaang espiritu. Nagwali siya igsoon kinsa yang giwalihan kadtong mga tawo nga nag-ingon nga ilansang si Jesus. Do you understand? Do you see the transformation of Peter from being scared, Hallelujah. hadlo kaayo, grabe, to being bold as a leon? Amen. Makita nimo igsoon unsa ang kausaban ba nga nahitabo kang Pedro tungod sa pagbautismo sa Espiritu Santo sa iya. Gikan nga sa una si Pedro talawan nahimong isog kaayo nga murag leon. And they threw him in jail. Dayon gi butang sa prisuhan. But then the angel came. He was so upset in jail, he was sleeping. He was a good Filipino. Hay. Hingatolgon, di ba? Ako yan, no. No, so si Pedro ito nakasinati siya nga gipriso siya. Dayon gihimo siyang gawas nun sa usa ka anghel. Hallelujah. That was a joke. Natulog Don't siya stone ba? me. Natulog.
natulog daw si Pedro, pareha daw nato mga Pilipino mga matulog og hapon. He wasn't worried. He wasn't in fear. He was in jail sleeping. The angel of the Lord had to come kick him. Oh. Wake up, Peter. Imagine Let's go. Imagine na igsoon si Pedro na priso na siya ha, pero wala siya pakabana, wala chill ra kaayo siya. Natulog, oy, murag imong Do you hotel. see what happened to this man when the Holy Spirit, when he was baptized in the Holy Spirit? 53 days later, 53 days later, after denying Christ 3 times, 53 days later, the Holy Spirit came upon him. Hallelujah. And he became a new man. Oh, amen. Lantawa igsoon, 53 ka mga adlaw ra ang latang ato igsoon. Burag duha ka bulan ra ba? Humaniya gilimod ang Ginoo, nalahi na siya. Imagine na makatulog pa ka sa prisuhan, kinahanglan pa ka pukawon sa anghel nga, uy Pedro, gawas na ta. And like John G. Lake, he already received the Holy Spirit. Jesus already came and said, receive the Spirit. Hallelujah. But Jesus said, but wait, there's more. Amen! No, so, ang kasinatian ni Pedro ba, pareha po kang John G. Lake, nga nadawat na niya, giginhawaan na siya sa Espiritu Santo, pero ang gusto niya nga, dilig yun, naapag yung dugang ani. I want the more for me. I want the more for you. Amen! Gusto na ko madawat ang dugang para sa akwa, gusto na ko madawat po nimo ang dugang para sa imuha. The question is, do you want it bad enough to go for it? Ang pangutana igsoon, ganahan bagyog kaayo kaani nga seryoso gyud ka nga imo gyud ning gukdon. Imo gyud ning tinguhaon. How bad do you want it? No unsa jud ang imong pagtinguha? Char-char lang. I'm sick of myself. No? Gikapoy na ko sa kagalingon. You understand? Sabta ninyo? I'm sick of myself. Wala mo gikapoy sa inyong I'm kagalingon? so sick of myself. Naka na bang struggle na puntaan eh. Nga na ba? Tuyok lang. Balik-balik. Kilabs lang. No, muratag. Saan mo yun? Murag kong hamster? Hamster? Balik-balik. Ito. Oh, that's a good analogy. Hindi ba? Muratag yung anak. Uy, kapoy. Karon dasig ta. Pag uli na to dapit kay... So you see what we're asking for. Ha? Nakita ni mo, Egson, unsa ni atong gitinguha? It's not just the power to heal cancer, it's that too. No? Ang atong gitinguha, Egson, gusto nato makakita og mga milagro, kaayuhan, mga timailhan. Gusto nato makaayo og cancer. Dili ra diha kuto. What I want is to be transformed in the image and likeness of Jesus Christ. Ang gusto bitaw nako Egson nga mahitabo nga pareha na tatanan og panagway. Ang atong dagway si Jesucristo na ang makita. Hallelujah. Yeah. So Pagkaninduta. he wanted what they had, I want what they have. Amen. No, so si John G. Lake ingon siya nga katong na sinati sa unang tinunan, gusto ko ato, gusto po nako to masinati. He wasn't talking about just this power to heal and power to cast out demons. He said that he became evident the conscious power of God should come upon my life in my consecration to God. If you will baptize me in the Holy Spirit and give me the power of God, nothing shall be permitted to stand between me and 100-fold obedience. Hallelujah. No, so ang bot pasabot ni John G. Lake ba, ang iyang gitinguha nga gahom dili lang para makaayog masakiton, dili lang para sa mga milagro apan gusto niya ba nga makita gyud nga naagyo ka bang buhi gyud nga ebidensya bitaw nga buhi gyud ang Ginoo sa iyang kinabuhi. So moto nga nagingon siya nga sa iyang mga pag-ampo, ang iyang pag-ampo nga ni Lord, kung imo kong tagaan sa gahom nimo ug imo kong tagaan sa imong espiritu, wala gyud bisan kinsa bisan unsa makababag sa akong pagkamasinugtanon diha sa imoa. Bisan pag-atusan pa ka mga sugong imong ihatag nako. This woman saw the anguish in his spirit. He saw the desperation in his spirit. So nakita kining bisita nila nga babayi nga ministro igsoon, nakita niya kan John G. Lake nga masubanon ba nasubo si John G. Lake nga mura pag desperado ang iyang espiritu. Let's ask God. Let's pray and ask God if there's something hindering us from receiving the baptism of the Holy Spirit. So nagampo sila, nagingon to babae nga sige, magampo ta mangutana ta sa Ginoo kung nabay babag nga nganong dili nimo madawat ang imong gipangayo nga pagbautismo sa balaang espiritu. That's my prayer. Mo po na akong pagampo. There's something hindering. Nga Lord, kung naay nagbabag nako. I'm serious about seeking the Lord. I want to know. Seryoso ko sa akong pagpangita sa Ginoo. Gusto ko ka makabalo.
nga kung naa man gani gababag nganong dili nako ni madawat. I don't want to stay where I'm at any longer. I want to stay in this place any longer. Kay dili ko gusto nga dili ra ko kutob, dili ko gusto nga dili ra ko taman, dili ko gusto nga ingani ra ko sige. So God didn't reveal a hindrance to them. No, so ang Ginoo wala nagpadayag nga naibabag. And they said, we will obey the word of God and the practice of the early church. And laying her hands on my head, she prayed that I might receive the baptism of the Holy So, Spirit. A deep calm settled on me. So ningon ang babae nga sige wala may babag nga gipadayag ang Ginoo, sundo nato unsa ang instruction sa pulong sa Ginoo, sumala sa unsa ginabuhat sa unang tugon ay o sa bagong tugon nga simbahan nga ipandong ang kamot sa ampuan dayon maabot kaniya ang pagbautismo sa balang espiritu. Unya miabot sa iya usa ka hilom ba, kalma, kalinaw ang miabot kan John G. Lake. Continue. Padayon ta. Sa pagkahapon, usa ka igsoon na ministro ang mitawag ug maimbita kanako na magpakuyog na mobasita sa usa ka babaye na nagsakit. Pag-abot namo sa balay sa babaye, nakaplagan namo siya na naglingkod sa wheelchair. Ang tanan niyang lutahan na hubag ug naganto sa rayuma, ing-ani ang iyang kondisyon sulod na sa pulo ka mga tuig. Na? Na? Manga? Ni anak ko na? Tiaw mo na? Okay. So, 10 years? huh? Oh, 10 years. She suffered for 10 years. Yes. Wow. So, samtang ang akong higala nakigsulti sa babaye, eron maandam siya sa pag-ampo eron sa kaayohan. Naglingkod ako sa lalom na lingkuranan sa pikas na dapit sa maong lawak. Samtang ang akong kalag nag-iyak nato sa Ginoo na may lalom na pagtingguha na dili masaysay bisan sa pulong diha iha nabati nako na miagi ako ilalom sa daw init na ulan nawala na hulo kanako apan nagagas sulod kanako. Hallelujah. Ang akong espiritu kalag ug lawas ilalom ani na impluensiya na hupay sa lalom sa kalmado na kalinay na walo nako sukad masinadi. Ang akong panghuna-huna na kanunay na may gihuna-huna ug aktibo na himong linaw ug kalmado. Hallelujah. Ang kahingangha sa presensya sa Dios matigbabaw kanako. Nasayod ako nagikan kato sa Ginoo. Milabay ang pipila ka gutlo. Wala ko kabalo kon pila. Ang espiritu sa Ginoo maingon kanato na dunggo ko ang imong mga pag-ampo. Nakita ko ang imong mga luha. Mabautismo na nakakaroon sa balaang espiritu. Hallelujah. Woo! You see what happened? Nakita nimo sinahitabo sa iya Now, I read this many years ago. I studied this man. No, so pila dugay na nini nga gibasa ni Daddy dayon. Studied Gitun-an his po ni Daddy ministry. kini nga lagad sa Ginoo ang iyang buluhaton. And I was in a meeting where this happened to me. O nasinati po din ni Daddy. Nakini bitaw nasinati ni John G. Lake, nasinati po niya samtang nagasimba. I didn't feel ulan, Wala niya nabati ang but I ulan. had a very similar experience Pero nasinati niya pari-pareha nga kasinatian. where the power of God laid me out on the floor for 2 hours. Diin nga ang gahom sa Ginoo, mi patumbak ang Daddy duha ka oras nga naghigda lang. And because I read this, I just knew I now had the baptism of the Holy Spirit. Kunya tungod kay nabasa ni niya, nagtuo sa nga nadawat na din ako ang balang espiritu, nadawat na nako ang I thought, pagbautismo. oh boy, I got it. So nagtuo si Daddy nga pareha mi kasinatian, human na pud ko. I'm gonna go out and do what John G. Lake did.
Sumuto nga nadasig si daddy ba nga, buhaton pod nako unsa ang gibuhat ni John G. Lake, muglakaw ko. But that's not what happened. Pero dili mao nahitabo. That's not what happened. No, dili pa di ito mao ang nahitabo. Oh, I did a lot of street ministry. I healed a lot of No, people. daghan na igsoon, daghan na kasi natiyan si daddy sa street ministry pagpanglakaw og daghan na pud siyang naayo nga nagmasakiton. It was similar to John G. Lake before the baptism. That was what my experience No, was. apan ang iyang kasinatian pareha atong kasinatian ni John G. Lake sa wala pa But nabautismo I really si John thought G. I Lake. had it. Pero nagtuod gyud si daddy nga naa na gyud mao na gyud ito. And make no mistake, so it was powerful. No, pero igsoon katong nasinati ni daddy gamhanan gyud. And it did something to me. It No, changed me. No, na ikaw saban nga nahimo kang daddy. But over time, I began to realize, Apa nagkadugay, that wasn't what happened to John G. Lake. nagkadugay, nasabtan ni daddy ba nga ay katuday akong kasinatian, dili day may pareha ni John G. Lake, dili pa day ito mao. It discouraged me for a while. No, na-discourage siya sa mubo nga panahon. But I want what he had. I want what the early disciples had. Amen. For me and for you. Amen. No, pero igsoon, gusto nako madawat unsang nasinati ni John G. Lake, unsang nasinati sa mga unang tinun-an para nako o para sa imuha. Do you want it? Gusto nimo? I want it for us, Igsoon. Nung gusto jud kayo nako na madawat igsoon para sa tuang tanan. So, I just ask the Holy Spirit would create this hunger in us, Amen. this thirst in us. Amen. No, iyang ginapangayo ni Holy Spirit igsoon nga kanabang tugdan ta ba? Oh, Nga motubo sa to ang kagutom ug kauhaw. I want the power to overcome all the works of Satan. Hallelujah. No, ganahan niya madawat ang gahom para mabuntog ang tanang buhat sa yawa. But what is more important is our transformation. Amen. No, apan unsa ang pinaka-importante igsoon mao ang atong kausaban. Into the image of Jesus. No, nga mausab ta ba ngadto sa panagway ni Hesukristo. You understand? Nasabtan? That's what's more important. No, mo na siya mas importante. That's what I want. Mo na ato ang gitingguha. And I was thinking this morning, really early in the morning, I was thinking about in the Bible where it says that all things are vanity. No, sayo sa buntag igsoon namalandong si daddy ba nga induman niya tong pulong bitaw bersikulo nga nagingon nga ang tanang butang walay kapuslanan. Have you ever read that book? Nabasahan na ninyo Ecclesiastes? Yeah, Ecclesiastes. Ecclesiastes ba? Right? It's all vanity. No, It's all nga. vanity. Si Solomon dito ba nagingon siya nga ay way pulos tanan way pulos walay kapuslanan ang akong mga All nabuhat. of a sudden, I got this thought in my mind. It's like, yeah, going to church and being a Christian and having the gifts of God and having enough to eat, it's all vanity without the presence of God. It's all Hallelujah. vanity without the baptism of the Holy Amen. Spirit. It's all vanity. No, It means nothing without Him. Bitaw. Tinuod yun. Na-realize si daddy ba karon buntaga nga tinuod yun no ang pagsimba ginasahan lagi ka sa balangin espiritu makaon nimo tanan nimong gusto makaon pero walay pulos kung wala ang Espiritu Santo kung wala ka na bautismohan sa Espiritu Santo. Di ba? Okay, where were we? Ini na. I will read this. Finish this? Yes, we finished that. Okay. Read all of that and then I'll comment. Okay. Ang daw Go on to the next page to read the end to here. Okay. Okay, thank you. Okay. Dad, you need a baptism, Dad. Please excuse his Cebuano. He's learning. Boto akong atkuan. Baga. Baptize my lungs, Lord. Ang dawlan mihunong apa nagbilin kini og kalinaw kahilom nga gikan sa Ginoo nga walay pulong nga makasulti. Unya, may kuryente sa gahom nga nagdagayday sa akong tibuok pagkatawo gikan sa tumoy sa akong ulo hangtod sa lapalapa sa akong mga tiil. Kini nga mga hapak sa kuryente nagdagan kanako, daw nagagas sugod sa akong ulo, muhaguros sa akong lawas, padulong sa akong mga tiil, hangtod milapos kini sa salog. Wow. Na? Hilabihan kini nga gahom nga ang akong lawas nagsugod sa pagkurog pag-ayo og nagtuo ko nga kung wala pa ko naglingkod ni atong lalom nga lingkuranan base nahulog og natikalbong nako sa salog. Usa ka hilabihan nga kahimatngon sa presensya sa Dios ang nakapanag-iya kanako.
usa ka bagong haguros sa kusog nga nagkupot sa akong mismong unod, ingon nga gikan sa akong mga tiil ug mipataas. Ang akong tutunlan ug dila nilihok sa katingad-an nga pamaagi, ug napansin nako nga dili ko makasulti sa pinulungan nga Ingles. Ug nagasulti hinuon ako sa lahi nga pinulungan nga wala nako makatuni pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa daghang mga tuig nahimo akong lalom nga estudyante sa mga kalagnon nga mga panghitabo ug nakaobserbar ako sa lawas sa mga lain-laing Kristohanon sa lahi-lahi nga manifestasyon. Usahay ang mga manifestasyon tungod sa Espiritu sa Ginoo, apan sa ubang mga panahon igo lamang kini nga manifestasyon nga kalagnon. Emosyon ra ba? Nagampo ako, amahan, nasayod ka nga nakakita na ako og lain-laing dagway sa kalagnon o emosyonal nga mga manifestasyon. Gahom ba kini nimo Ginoo nga akong nabati nga gahaguro sa akong tibuok pagkatao? O sa lamang kini sa mga kalagnong manifestasyon nga wala pa na pamilyar sa kalibutan? Tinuod ba gayud kini nga gahom o naghuna-huna lamang ako nga gahom kini? Amahan, ganahan ko makabalo. Gitubag kato nga hilak nako sa kasing-kasing sa ingani nga pamaagi. Ni anang higayon nakita nako ang akong amigo nga nagtawag kanako nga amo ng ampuan ang babayi. Wala siya makabantay nga naay nahitabo kanako tungod kay nasurup siya pag-ayo sa pagatiman sa babayi. Mibarog ako apan ang akong lawas bayulenting gakurog ug naglisod ako paglakaw padulong sa pikas dapit sa lawak diin atoa ang akong amigo ug ang babaeng gasakit. Ug naglisod usab ako sa pagkontrol sa akong mga kamot ug mga bukton. Pamilyar nako sa mga masakiton tungod sa akong pagministeryo kanila sa daghang mga katuigan. Kabalo ko nga dili gyud malamon nga desisyon nga hikapon nako ang babayi tungod kay basin matandog nako siya. Nahuna-huna lupad ang babayi. Nahuna-hunaan nako nga ang gikinahanglan lang mao nga ipatong nako ang akong tudlo sa ulo sa pasyente aron nga ang akong pagkurog dili makapatandog kaniya ug mao ang akong gibuhat. Okay, so what he's describing there, So unsay that's what happened to me. So ang gi-describe diri ni John J. Lake mo po'y nasinati ni Daddy. It was very similar. Pare-pareha gyud. So that's why I thought, oh, I got it. So muto nga nagtuog gyud si Daddy nga mao na tingali to. And I got discouraged and I quit pursuing. Unya nadiskurahi si Daddy, niundang na sa tinguha. When I realized it wasn't the same as what happened to him. No sa diha nga na-realize siya ba nga ay abi na ko mao na to di may parehas. I didn't have the same results. No nga kaya naman ngano na kayo si Daddy nga dili pa sila pareha kay dili man pareha og resulta. Now I was ready to really step out and take the world for Jesus. No? Hallelujah. No so karon igsoon nga nakaingon siya nga ready na ko nga moadto sa kalibutan para sakupon tanan para kang Jesus. The problem was I was not yet mature. No, ang problema ato nga panahon kay dili pa sa hamtong. Because it was still about me. No, kay ang iyang kasing-kasing ato nga mao na gyud ni, ako na gyud ni, madawat na nako ni, ako gyud ani. About me and my ministry and No, what I was going to do. Ako, ang akong buluhaton, unsay akong buhaton. Oh boy. Diba? Murag si Tulits ba? Ako. So we're trying to mature you. We're trying to help you grow and mature. And some of you are growing restless and you want to go where you see a video, somebody has power and they're visiting here in our island and you want to go join their ministry. Hallelujah. No, igsoon ang gusto nato ang ginabuhat nato diri ani nga buluhaton kay ginahamtong ta, ginapatubo ta, ginamature ta, ginapatubo ta ba nga dili ta nga kutobra ta kuan bitaw kana bitong sigigiyak nga makaluluo igsoon apan ang gusto nato nga manubo tang tanan no dili para nga kay ang kasagaran nga mahitabo manggod kasagaran nga atong kasinatian ingani natay makita sa video wow nindot kaayo bay apil ko ana diha adto ko didto join ko sa ilang ministry I understand that. dito na ko moadto igsoon ginapatubo pa ta dire. I wanted to do the same thing before in the ministry I was in. Makarelate si Daddy sa ato kay nga naman ingana po siya sa una nga asa makita niya nga naay ginakutaw didto wala ambak didto pero ginapatubo ta ni Lord. Amen. But the Lord he's maturing all of us to a greater degree so that we can carry the glory of God. Hallelujah. Igsoon ginapatubo ta sa Ginoo no nga para bitaw nga mabitbit nato ang himaya ni Lord. We're almost done. Apit na ta mahuman. This is the last na. This is the last reading.
So sa makausa, mihaguros pag-usab ang balahang gahom sa tibuok na akong pagkatao. Ug nasayod ako nga milatay usab kini sa nagsakit. Wala siya mitingog, apan klaro nga natingala siya sa epekto sa iyang lawas. Ang akong higala nga nagsulti sa babae sa iyang dakong kadasig nagluhod samtang siya nakigsulti kaniya. Mitindog siya og miingon, magampo kita nga ayuhon ka na sa Ginoo. Iya ang gihawiran ang kamot sa babae og nagampo. Sa diha nga nagtapot ang ilang mga kamot, usa ka kidlat sa dinamikong gahom ang milatay gikan kanako padulong sa babae. Ug sa diha nga mihikap ang akong amigo sa kamot sa babae, ang hapak sa kuryente milatay kaniya gikan sa babae. Grabe ang haguros sa gahom padulong kaniya nga natumba siya sa salog. Milantaw sa kanako ug may kalipay ug katingala ug mitindog nga miingon, dalaygon ang Ginoo diyan. Gibautismohan na ka ni Jesus sa balahang espiritu. Unya iyang gikuha ang kamot sa babae nga nakimay sa taas nga panahon. Ang nakasirado nga mga kamot naabli ug ang iyang mga lutahan nagsugod nga mulihok. Una ang mga tudlo, sunod ang kamot ug sa pulso dayon sa siko, mga abaga ug sa uban pa. Mao kini ang mga manifestasyon nga makita sa gawas. Apan kinsa ug unsaon man pagsulti ug ang kulba hinam nga gibati ko nga kalipay nga di masulti nga gadagayday sa akong espiritu. Kinsa man ang makasabot sa kalina ug presensya sa Ginoo nga gapuno sa akong kalag. Ang nagaputli nga gahom sa espiritu sa ako mismong lawas nga nagabuntog sa akong kinaiya ngadto sa kinaiya ni Kristo. Ang pagpadayag sa iyang kabubuton, ang dili malitok nga kahumok nga naag-angkon kanako, ang gugma alang sa katawhan nga wala nako sukad mahibaluan, kini tanan himugso sulod kanako. Oh. Bisan pa man karon, pulo ka tuig human ni adto, ang kanganghan ni adtong orasa nagpabilin gihapon sa akong kalag. Ang akong kasinatian tinuod gayud nga sumala pa ni Jesus nga siya nga maana kaninyo mahimong atabay sa tubig magadagayday ngadto sa kinabuhi katapusan. Kana nga walay katapusan nga tubod nag-aga sa akong espiritu kalag og lawas adlaw ug gabi. Nagdalag kaluwasan ug kaayuhan ug sa bautismo sa balahang espiritu diha sa gahom sa Ginoo ngadto sa daghang mga tawo. Hallelujah. So what happened to him that I love is he has this overwhelming love for people. Noon sa bitaw ang epekto igsuon nga nahitabo kang John G. Lake tungod ato nga pagbautismo sa balahang espiritu na usab ang iyang kasing kay grabe na ang iyang paghigugma sa mga tawo. He has this overwhelming awareness of the presence and the love of God. Nga ang iyang nahitabo ba kay hilabihan gyud pag-ayo di niya mapugnan ang iyaang kahibalo sa presensya sa Ginoo. Nagtubo ang gugma sa Ginoo sa iya. Talks about that insurance business he has. No nga iyang gihisgutan ba, di ba nga nagnegosyo siya, nasa negosyo, nasa trabaho, manager siya sa insurance. What you don't know, he owned his own insurance business and he was a multi-millionaire. Noon say wala na to na ibaluan igsoon. Si John G. Lake, bilyonaryo, di lang bilyonaryo, multi-billionaire. Millionaire, yeah. So when the Holy Spirit transformed him, so sa diha nga gibago he siya ni gave Holy it all Spirit. away. O sa diha bitaw nga gibago siya ni Holy Spirit, sa diha nga nabautismohan siya sa balahang espiritu, kaya gibuhat gihatag niya ang He kumpanya. couldn't conduct business because every time he tried to talk to a client, all he could do is see their sin, and he would begin to talk to them about Jesus. Hallelujah. Nung anong iyang gipanghatag, imagine gipanghatag niya iyang salapi ug ang iyang negosyo. Kay ngano, dili man niya kaya na nga magtrabaho kay kada magnegosyo bitaw sa mo doon sa tawo para tagahan og insurance. Imbis nga mamaligya sa insurance ang mahitabo, makita niya unsay sakit, makita niya unsay sala. Ang imbis nga mamaligya sa iyang gibuhat, nagwali na hinuon siya ni Jesus. So he got called into full-time ministry, and he literally gave all his money away. So mo to igsuon nga gitawag gyud siya sa Ginoo sa full-time, ang iyang gibuhat wala niya gipautang ang iyang kwarta, gipanghatag niya tanan. And there's so much more to tell you about his ministry. No, daghan pa gyud kaayo tang Something else. daghan pa gyud kaayo nga pwedeng istorya si Daddy may tungod sa iyang buluhaton. But I hope that this will whet your appetite for the baptism of the Holy Ghost. Hallelujah. No apan igsuon nagtinguha ko nga or nang hinaot ko nga kini bitaw makahatag og kagutom ba. Kauhaw sa atoang kasing-kasing nga maninguha ta sa pagbautismo sa balahang espiritu. So I'll spend another week or two talking about the function of the Holy Spirit in the church.
And then we're going to go into teaching about how to walk in divine health. No, igsoon magahin pa ta us duha pa ka semana mahitungod sa buluhaton, trabaho ni Holy Spirit sa atoa ug mopadayon ta sa paghisgot mahitungod sa langit nun nga panglawas. Are you ready to worship God? Andam na ba ka nga modaig sa Ginoo igsoon?